Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Magiging okay lang naman siya, hindi ba? Tanong ko sa asawa ko habang naghihintay kaming dalawa kay Tin. Magiging okay lang siya, love. Magtiwala tayo kay Doc, sabi sa akin ng asawa ko. Nasa loob si Tin at nagsisimula na silang mag-usap ng doktor. Sa totoo lang ay nag-aalala talaga ako sa batang ito. Pero alam ko naman na magiging okay siya. Alam ko na kung ano man ang nararamdaman niya ngayon ay magiging maayos na to. Bigla na naman ako nakaramdam ng lungkot dahil sa nangyayari sa anak namin. Naiinis ako kay Christina. After niyang iwan ng anak niya, ay babalik siya na parang wala lang. Tapos ngayon, sisirain niya ang tiwalang ibinigay sa kanya ng bata. Alam ko na mahirap talaga ito para kay Tin. Kasi ang alam ko ay okay na siya eh. Pero ngayon ay malungkot na naman at nahihirapan na naman siyang magbigay ng tiwala. Ang bata pa niya para maranasan na lahat ng ito. Love, huwag ka na masyado mag-alala, matalinong bata si Tin. Alam ko na maintindihan niya kung bakit natin to ginagawa. Mas okay na maging maagap tayo bago pa lumala ang sitwasyon, sabi niya sa akin. Tama ka, pero kasi nakakainis talagang ex mo. Imbis na magpasalamat siya dahil mahal nating anak niya, ay mas ginagawa pa niya lahat para magkaroon tayo ng problema. Ngayon talaga ako naniniwala na wala talagang utang na loob ang mga katulad niya. Na makasarili siya at ngayon ay gusto niyang anak niya ang nahihirapan sa mga actions niya. Naiinis na sabi ko at lumayo pa ako sa asawa ko. Love, baka madamay ako sa inis mo ha. Wala akong kinalaman sa mga pinagagagawa niya. Hayaan mo ta alamin ko kung ano ba talaga ang tunay na dahilan kaya siya bumalik, sabi niya sa akin. Ako alam ko. Talaga, alam mo? Nakangisi na tanong niya sa akin. Kasi gusto kanyang balikan. Gusto niya na maging asawa mo para maging isang masayang pamilya kayo. Sabi ko sa kanya na naging dahilan para mawalang maganda niyang ngiti. Don't say that, love, sabi niya sa akin. Pero totoo naman eh, wala naman sigurong ibang dahilan kaya siya bumalik. Kaya nga nauto ka niya, hindi ba? Pinaniwala ka niya na bawal ang isang parent na magbantay sa palaruan. Sabi ko sa kanya. Kung yan ang plano niya, ay wala siyang aasahan sa akin. Dahil hindi ko kayang ibigay ang tungkol dyan. Mahal na mahal kita at wala akong balak na palitan ka. Ikaw lang ang gusto ko. At nais ko na maging asawa ko, sabi niya sa akin. Talaga ba? Hindi mo ko ipagpapalit? Tanong ko sa kanya. Bakit naman kita ipagpapalit? Wala na akong mahanap na katulad mo, sabi niya sa akin. Marami kang mahanap na higit pa sa akin. Pero hindi sila si Ana, sabi niya sa akin. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Ito yatang unang beses na tinanong ko siya kung bakit niya ako nagustuhan. Gusto ko ang lahat sa'yo. Gusto kita na wala akong mahanap na angkop na salita na pwede kong sabihin. Basta ang tanging alam ko lang ay mahal na mahal kita. Malambing na sabi niya sa akin. Mahal din kita, ninong ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako at bumitaw lang ako sa kanya nang lumabas ng doktor at kasama na niya si Tin. Nakangiti sa amin si Tin kaya naman nawalang bigat sa puso ko. Kinausap kami ng doktor at nalaman namin na may kung hindi maagapan ay baka mauwi sa depression. Mabuti na lang talaga. Kaya naman may next appointment pa kami at sa bahay na pupunta ang doktor. Lalo na't hindi to pwedeng malaman ni Christina. After naming makausap ang doktor ay umalis na kami para umuwi. Pinabura rin naman ang record ni Tina at pangalan kong pinalit namin. Wala lang, gusto lang naming maniwala sila na ako ang may sakit. Baby, kamusta naman ang pag-uusap niyo ni Doc? Tanong ko sa kanya. Okay na okay po, Mami. Mabait po si Doc, kaya po hindi ako nag-alangan sa kanya. Nakangiting sagot niya sa akin. Mabuti naman po, basta kapag kausap mo si Doc ay maging honest ka lang sa kanya. Dahil tutulungan ka niya, nakangiti na sabi ko sa kanya. Thank you po, Mommy. Thank you po, Daddy. Alam ko po na hindi niyo ako tunay na anak pero grabe pong love na ibinibigay niyo sa akin. Super blessed ko po na kayo naging mommy at daddy ko. Sabi niya sa amin kaya naman hinaplos kong buhok niya. Ano man ang sabihin ng iba, ano man ang marinig mo ay dapat hayaan mo lang. Dahil para sa amin ng daddy mo ay tunay ka naming anak. Huwag mo nang sasabihin ulit na hindi ka namin anak. Kasi para sa amin na ikaw ang panganay namin. Your mom is right, baby. Ikaw ang nag-iisa naming Ate Tin. Nakangiting sabi ng asawa ko. I love you, Daddy. I love you, Mommy.
Mahal na mahal ko po kayo, sabi niya kaya napangiti kaming dalawa ng asawa ko. May gusto ka bang kainin o bilhin? Tanong sa kanya ng asawa ko. Pwede po ba tayong bumili ng cake? Cake? Bakit? Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang po ng cake, sagot niya sa akin. Okay, dadaan tayo sa favorite cake shop mo, sabi ko sa kanya. Sa ilang buwan na kasama ko siya ay alam ko na kung anong mga gusto at hilig niya. May cake shop kasi na gumagawa ng cake na gustong gusto niya. Alam rin ito ng asawa ko kaya naman pumunta kami doon para bumili. Hinaya lang namin siya na kunin at bilhin ng lahat ng mga gusto niya. After ay umuwi na kami sa bahay. Pagdating namin sa bahay ay nagluluto si Mommy ng dinner namin. Gusto ko sanang tumulong pero ayaw naman niya. Kaya naman umakyat na lang ako sa room namin. Ang asawa ko ay nasa loob ng banyo at nakita ko na tumatawag sa kanya si Christina. Nakatingin lang ako sa phone niya. Answer it, love, sabi niya sa akin. Bakit ko sasagutin? Kausapin mo. Itanong mo kung bakit siya tumatawag o hindi kaya ibablock mo na siya. Sabi niya sa akin. Kaya naman kinuha ko ng phone niya at sinagot ko to. Noah, pwede ba tayo magkita? Bakit mo gustong makita ang asawa ko? Tanong ko kagad kay Christina dahil hindi ko kaagad nagustuhan ng bungad niya sa akin. Ana, bakit ikaw ang sumagot sa phone ni Noah? Tanong niya sa akin kaya kagad na kumunot ang noo ko. Bakit? Bawal ko bang sagutin ang phone ng asawa ko? Tanong ko rin sa kanya. Bakit ikaw? Nasaan siya? Nasaan si Noah? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. He's in the shower. Bakit mo gusto makita ang asawa ko? Tanong ko sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Bakit naman hindi pwede? Asawa kong gusto mong kausapin. Dapat nga nagpapaalam ka sa akin bago mo siya makausap eh. Sabi ko sa kanya. Yeah, asawa ka niya pero bakit ko naman kailangan na magpaalam sa'yo? Sa tingin mo ba talaga, hindi ko alam na inaanak ka niya? Nakakatawa lang na kung umasta ka para bang mahal na mahal yung isa't isa. Sabi pa niya sa akin. Hindi ka nagkakamali. Mahal naman talaga namin ang isa't isa at ano naman kung ninong ko siya. Hindi naman kami magkadugong dalawa, kaya wala kaming batas na nilalabag. Sabi ko sa kanya at nagsimula na akong mairita sa kanya. Huwag kang masyadong magpakasiguro dahil alam mo naman kung ano naging papel ko noon sa buhay niya. Tama ka. Naging parte ka nga talaga ng buhay niya noon. Pero kasi noon pa yon, hindi ka na parte ngayon. Ako na kasi ang present at ang magiging future niya. Kaya huwag ka na umasa pa, sabi ko sa kanya. Ipapaalala ko na lang sa'yo dahil baka hindi mo pa alam. Ako ang first love niya. Ako lang at wala ng iba. Kaya alam mo sana kung saan ang Ikaw ang dapat lumagay sa tamang lugar mo. Dahil sa pagkakaalam ko, ay wala pa namang balak na magkaroon ng kabit ang asawa ko. At kung sakali man na meron ay sure ako na hindi ikaw ang magiging kabit niya. Pipili na nga lang siya na magiging kabit ay katulad mo pang two-faced. Sabi ko pero itong asawa ko bigla na lang yumakap sa akin. I love you. Malambing na bulong niya sa tenga ko tinalikan niya ako sa pisngi. Huwag ka masyadong makampante, natatawa na sabi niya sa akin. Huwag ka rin makampante na magandang tingin sa'yo ng asawa ko. Kahit pag-aano ka kaamong mukha mo, hindi pa rin yan kayang itagong bulok na nasa loob mo. Sige lang, magpanggap ka lang na mabait kasi hindi rin naman niya magtatagal. At malalaman rin ng anak mo na fake ka lang. Sabi ko sa kanya. Bago pa niya malaman ay sisiguraduhin ko na wala na siya sa tabi mo. Kukunin ko siya sa inyo at si Noah. Kukunin ko rin siya. Walang matitira sa'yo dahil akin silang lahat, Ana. Sabi niya sa akin. Okay. Go ahead and do whatever you want. Kunin mo sa akin ang sa tingin mo sa'yo kung meron ngang sa'yo. At kung kaya mo. Sabi ko sa kanya bago ko ibinaba ang tawag. Sa tingin ba niya basta ko na lang ibibigay sa kanya itong dalawang ito? Lalo na ngayon nakakampi si Mommy. Tapos alam ko na mahal ako ng asawa ko. Sa inis ko binlock kong number niya. Wala naman ako narinig na kahit na anong pagtutol mula sa asawa ko. Hinayaan niya lang ako na gawin kong nais ko sa ex niya. Wala ka bang balak na pigilan ako? Tanong ko sa kanya. Wala, mabilis sa sagot niya sa akin habang nakangiti pa. Bakit naman wala? Akala ko ba first love mo siya? Ninis na sabi ko sa kanya. Love, bakit sa akin ka na naman nagagalit? Hinahayaan nga kita na gawin ng kahit na anong gusto mo, hindi ba? Kaya huwag ka nang mainis sa akin dahil magkakampi tayo. Ikaw ang love ko, sabi niya sa akin. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng bruha na yon. Siguro naman ngayon na ito na talagang matibay na rason para iwasan mo na siya.
Sabi ko sa kanya. Love, iiwasan ko naman talaga siya. Wala naman talaga akong balak. Sapat na isang pagkakamali ko. Ayaw ko nang dagdagan pa, sabi niya sa akin. Dapat lang, dahil hindi ka na naman tatabi sa akin kapag ako niloko mo. Sabi ko sa kanya. I love you, love. Hindi ko gagawin yan. Magkakaroon na tayo ng baby at kayong dalawang mahalaga sa akin. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng sarili kong pamilya. Hindi ko sisirain ng dahil lang sa walang kwentang katulad niya. Baliw na baliw ako sa'yo kaya walang dahilan para lokohin kita. Sabi niya sa akin. Ako rin naman kaya hindi ang katulad ng babae na sisira sa ating dalawa. Sabi ko sa kanya pero nagulat na lang ako dahil nagsisimula na naman niyang halik-halikan ng leeg ko. Love, baka magdi-dinner na tayo, sabi ko sa kanya. Dahil gusto ko siyang pigilan. Hindi pa yan, mamaya pa yan, sagot niya sa akin. Pero, quickie lang love, mabilis lang ito, promise. Mabilis lang, nakangisi na sabi niya sa akin. Siguraduhin mo lang na isa lang yan, sabi ko sa kanya. Opo, dahil mamaya ako babawi sa'yo. Miss na kaya kita kaya lagot ka sa akin dahil babawi talaga ako. Isang round kada isang araw na hindi mo ako pinatulog dito. Nakangising sabi niya. Bago niya ako binuhat at ninala sa may sofa namin. Let's do it her love. Sabi niya bago niya ako hinalikan sa labi na siya namang mabilis kong tinugon. Sa totoo lang ay miss na miss ko na rin talaga ang asawa ko. Sana lang talaga hindi ako mabinat. Lalo na at kagagaling ko lang. Sabi naman niya ay quickie lang naman kaya pinagbigyan ko na. Gusto ko rin naman ito eh. Ayaw ko lang aminin pero natatakam na rin talaga ako sa haplos ng asawa ko sa akin. Mukhang iba na naman ang pinaglihihan ko. Hindi nang amoy niya kundi ang haplos na niya. Diyos ko po, wag naman sana. After kong pagbigyan ng asawa ko ay hawak kaming bumaba ng dalawa. Dahil tinawag na nila kami para mag-dinner na. Medyo natagalan pa nga kami dahil saktong nagsisimula pa lang kami nang may tumawag sa amin. Nauna na sa baba si Tin kaya naman kami na lang na dalawang hinihintay nila. Ang tagal niyang dalawa, sabi ni Mommy kaya nahiya ako. Hindi naman po ma'am, nakangising sagot ng asawa ko. Baka pinilit mo na naman ang asawa mo. Hindi po bakit ko naman yun gagawin? Natatawa na sabi niya kaya napangiti na lang ako. Sus, tigilan mo ko, manang-mana ka sa daddy. Kung mahilig si daddy, bakit dalawa lang kami ng kapatid ko? Sabi ng asawa ko kaya napatingin ako sa kanya. Hindi pa siya umuwi love, nakangiting sabi ng asawa ko. Busy yun sa kakagala anak. Sure ako na uuwi yun kapag nanganak ka na. Nakangiting sabi sa akin ni Mommy. Ngumiti na lang ako at hindi na nagtanong pa. Mukha kasi hindi naman nila gusto na malaman ko. Dahil sa tingin ko, may hindi magandang nangyayari na gusto nilang sila lang ang makakaalam. At narespeto ko yon dahil hindi naman dapat alam ko ang lahat. Bago po tayo kumain ay gusto ko lang po na mag-thank you po sa inyong lahat. Alam ko po nang dahil sa akin kayo nagkaroon ng problema ang pamilya natin. Thank you po kasi minahal niyo po ako na parang tunay niyo na apo at anak. Sobrang saya ko po na kayong naging pamilya ko. Sorry po talaga sa problemang dala ko sa pamilya natin. Sabi ni Tinay kinagulat namin. Baby, hindi mo kasalanan ng mommy mo. Sabi ni Mommy sa kanya. Hindi ko po siya mommy grandma. Nag-iisa lang pong mommy na meron ako at siya po si Mommy Ana. At si Daddy Colton lang ang daddy ko. Kayo lang din pong grandma at grandpa ko. Wala na pong iba kung hindi kayo lang. Ang babaeng yun hindi ko siya kilala. Ayaw ko po sa kanya. Ayaw ko po siya maging mommy dahil bad po siya. Sana po wag niyo na po kong pipilitin pakisamahan siya. Dahil hindi ko po talaga kaya. Sabi pa ni Tin. At bigla ako nalungkot. Sinisisi ko sarili ko dahil alam ko na ako talagang may kagustuhan na lahat ng ito. Ako may gusto na mapalapit siya sa mommy niya. Baby, wag mo sisihin ang sarili mo. I'm sorry. Sorry dahil pinilit ko na ayusin ang relasyon yung dalawa. Pero mali ako dahil hindi naman ganun ang gusto ni Christina. Nagpapanggap lang pala siya para makuha niya kayong dalawa ng daddy mo. Kayong dalawa ang gusto niya, sabi ko sa kanya. Mommy, don't say that. Alam ko naman po na gusto mo lang gawin ng tama. Alam ko na ginagawa mo to para sa akin. Gusto ko lang po talaga na mag-thank you sa inyong lahat. Thank you so much po sa pagtanggap sa akin sa family na to. Sabi niya kaya naluha kaming lahat sa ginawa niya. Sino ba mag-aakalang gagawin ito ni isang 7 years old na bata? Ang talino niya talaga at malawak ang pag-unawa niya sa mga nangyayari sa paligid niya. Kaya sobrang proud ako sa kanya. Sobrang tapang ni Tin at sana hindi siya magbago. Sana maging matapang siya hanggang sa matapos na itong gulo na ito.
Kinausap niya si mommy at daddy, ganun din ang asawa ko. Nang matapos ang dramang ito, kumain na kami. Ang dahilan pala ni Tin, kaya siya bumili ng cake dahil gusto niyang magpasalamat sa amin. Nakakatuwa talagang batang ito, kaya hindi na ako magtataka kapag naging tao siya paglaki niya. Natapos ang dinner namin ng masayang lahat. Maliban sa masarap na pagkain na nagkaroon din kami ng masayang kwentuhan. Masasabi ko na itong muka ng isang masaya at nagmamahalang pamilya. Sana lang lagi kaming ganito. Hindi na umuwi ang biyenan ko at dito na sila matutulog kahit na may katulong kami ay nag-volunteer pa rin ako na maghuhugas ng mga plato namin at lahat ng mga hugasin. Habang naghuhugas ako ay nakaupo naman si mommy dito sa may upuan sa may kusina. Gusto raw niyang makipagkwentuhan sa akin. Sure ka ba na okay ka lala talaga? Tanong niya sa akin. Opo mami, okay na po ang pakiramdam ko at hindi na rin po ako naiinis sa amoy ng asawa ko. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman yon. Paninang reklamo sa akin na hindi mo raw siya pinapatabi. Natatawang sabi ni mommy kaya nahiya ako dahil nagsabi pala sa kanyang asawa ko. Sorry po mommy, pati po tuloy kayo, ginugulo niya. Kung ako lang po talagang tatanungin, ayaw ko naman po talaga sa mga nangyari sa akin. Kaya lang wala po akong choice. Sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan mag-sorry dahil normal lang naman yan, mas malala pang ibang buntis sabi niya sa akin. Mommy, kanina tumawag pala si Christina sa phone ng asawa ko at inutusan ako ni Colton na sagutin ko, sabi ko sa kanya. Dahil na gusto ko lang ikwento sa kanya. Anong nangyari? Tanong niya sa akin. Gusto niya raw makitang asawa ko, sagot ko. So anong sinabi mo sa kanya? Pumayag ka ba? Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin. Ana, pumayag ka ba? Bakit ka naman papayag? Sunod-sunod na tanong niya na para bang naiinis na siya sa akin. Ang totoo po mami ay, sira na ba ang ulo mo para pumayag ka? Ano ka ba naman? Hindi ka man na nag-aalala na ahasin niyang asawa mo. Diyos ko ka talagang bata ka. Bakit naman po ako papayag mommy? Siyempre po hindi ako pumayag at nagmaldita pa nga ako Tinapangan ko pong boses ko kasi naman nagpapanggap lang na mabait ang babaeng yun. Akala ko naman talaga ay pumayag ka, pasaway ka talaga. Ang bagal mo pang sabihin sa akin. Gusto mo pa na uminit ang ulo ko. Sabi niya sa akin kaya naman tumawa ko. Sorry po mami, nakangiti na sabi ko sa kanya. Huwag kang matakot na maging maldita, lalo na ikaw ang tunay na asawa. Putulin mo na kaagad ang ugat bago pa sumibol. Sabi niya sa akin. Yan po ang gagawin ko mommy. Dapat lang, ang sayo ay sayo lang dapat. Hindi mo pwedeng ibigay o ipaubaya sa iba. Ano siya, siniswerte? Masyado talagang makapal ang mukha niya dahil alam niya na itinuring namin siyang kapamilya. Pero hindi niya alam na yun ang isa sa mga pinagsisisihan ko. Sabi ni mommy na halatang naiinis na. Wala po akong balak na ibigay sa kanyang alam ko pong akin mommy. Ipaglalaban ko pong akin, nakangiti na sabi ko sa kanya. Dahil ilalaban ko to, hindi ko alam kung ilang oras ba ako nagugas dahil mas marami pang daldalan naming dalawa ni mommy kaysa sa galaw ng kamay ko para maghugas. Natigil lang siya sa kakadaldal at pangaral sa akin ng tawagin na siya ni daddy para matulog na sila. Pero kung hindi siguro siya sinundo ni daddy dito sa kusina, ay mas magtatagal pa ako. Love, tulungan na kita. Hindi ka pa rin kasi tapos, sabi sa akin ng asawa ko. Napasarap kasing kwentuhan naming dalawa ni mommy. Sagot ko sa kanya. Masaya talaga ako na nagkakasundo kayong dalawa, sabi niya sa akin. Ako rin po, masaya ako. Mas gusto ko na magkasundo kayo at halata namang gustong gusto ka niya. Bihira lang kasi talaga na may magkasundo yan si mommy. Dahil sa pagiging prangkat, may pagkamaldita siya. Marami ang natatakot sa kanya, sabi niya sa akin. Kaya nga, kahit ako noong una ay takot din sa kanya. Lalo nung inalok niya ako na babayaran niya ako basta bibigyan kita ng anak. Sabi ko sa asawa ko. Pero ngayon nakikita ko naman na sanay na sanay ka na sa kanya. Sana ngayon magkatabi na silang dalawa ng anak niya. Isang maldita laban isa kaya hindi magkasundo, sabi ng asawa ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may kapatid ka? Hindi ko mapigilan na itanong sa kanya. Hindi naman siya ayaw ko, mas gusto kasi na makilala mo siya kapag umuwi na siya, sagot niya sa akin. Nasaan ba siya? Tanong niya sa akin. Busy siya sa buhay niya, hinayaan na lang namin dahil alam naman namin nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Kahit pa yun ang naging dahilan kaya hindi sila okay na dalawa ni mommy. Manang-mana yon sa ugali ni mommy. Sagot niya sa akin habang nakangiti siya. Sure naman ako na magiging okay ang lahat. Malay mo uuwi na rin siya kaagad. Sure naman ako na kahit pa nag-away sila ni mommy ay mahal nilang isa't isa.
Nakangiti na sabi ko sa asawa ko. Nasa Pilipinas na siya. May kung ano-ano lang ginagawa kasamang mga kaibigan niya. Pero ang sabi ni Mommy ay nasa ibang bansa siya. Sabi pa sa asawa ko. Yun ang alam ni Mommy. Ako at si Daddy lang ang nakakaalam kung nasan siya ngayon. Sabi niya sa akin pero pabulong lang. Dahil ayaw niya yatang may makarinig sa kanya. Ganun ba? Sabi ko. Masyadong pasaway kasi ang batang yun. Kay dad mo lang siya, love. Nakangiting sabi niya. Sana magkasundo din kaming dalawa kapag nagkita kami, sabi ko. Sa tingin ko magkakasundo kayo, sabi niya sa akin. Sa wakas ay natapos na rin ako sa ginagawa ko. Umakyat na kaming dalawa ng asawa ko para makapagpahinga na kaming dalawa. Inaantok na ako kaya naman humiga na kaagad ako sa kama namin. Habang ang asawa ko ay ginagawa pa sa tibo niya dito. Dalawa ang office niya. Dito ang isang table at ang isa naman nasa kabilang room. Dahil nga sa paglilihi ko ay napilitan siyang lumipat doon. Pero ngayon na okay na ako, dito na siya ulit gumagawa ng trabaho niya. Love, inaantok na ako. Sleep ka na. Sabi niya at lumapit pa siya sa akin. Good night. Malambing na sabik niya at hinalikan niya ako sa noo. I love you. Malambing na sabi ko sa kanya bago ako pumikit. Kinabukasan nagising ako na wala na akong katabi. Wala namang pasok ang asawa ko ngayon sa trabaho kaya sure ako na nasa ibaba lang silang lahat. Bumaba naman ako at tama nga ako. Nandito pa rin si Mommy pero si Daddy umalis lang daw kasamang asawa ko. Sasama ka ba sa akin sa grocery store? Binuksan ko ang pantry niyo. Wala na kayong stocks. Sabi ni Mommy. Sige po Mommy, maliligo lang po ako. Sabi ko sa kanya. Kumain ka na muna ng breakfast. Huwag masyadong excited dahil maaga pa naman. Sabi niya sa akin kaya napangiti na lang ako. Opo Mommy, nakangiti na sabi ko sa kanya. Si Mommy talaga wala na talaga siyang pinipiling lugar para magsungit. Kahit nga oras wala rin, hindi ko tuloy maiwasang isipin kung paano ba silang dalawa ni Daddy kapag sila lang. Araw-araw rin kaya niyang sinusungitan si Daddy. Kaysa mag-isip ako ng kung ano-ano, pumunta na ako sa kusina para kumuha ng pagkain ko. Ayaw ko na ipaghain pa ako ng lamanang dahil ako na lang namang mag-isa ang hindi pa kumakain. Masarap ang almusal ngayon kaya mukhang marami ako makakain. Ganadong ganado ako at naubos ko talagang pagkain na kinuha ko. Busog na busog ako at parang hindi ko na kayang tumayo. Kaya nagstay na lang ako sa upuan ng ilang minuto bago ko tuluyang tumayo. Napansin ko na medyo lumalaki na rin ang tiyan ko. Hindi pa naman halatang buntis ako pero nagkalaman na talaga ako. Pagkalabas ko sa dining area nakita ko si Mommy na nakaupo sa may sofa. Nakatutok ang atensyon niya sa phone niya. Hinayaan ko na lang siya at umakyat na lang ako sa may hagdanan dahil kailangan ko ng maligo. Sa ugali pa naman ni Mommy halata talagang ayaw niyang pinaghihintay siya. Mabilis ang ligo lang ang ginawa ko at bumaba na kaagad ako. Pero habang pababa ako'y kumunot ang noo ko dahil may bisita kaming dumating. Hindi ko kilala pero magkaharap silang dalawa ngayon ni Mommy. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi, tanong sa kanya ni Mommy. Wala man lang bang welcome home anak dyan? At isa pa, hindi naman itong bahay. Bahay to ni Kuya, sabi pa ng babae kaya maang ako nakatingin sa kanilang dalawa. Ito na kayang kapatid ng asawa ko? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa dalawang babae na ngayon ay nagsusukatan ng tingin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, bastos ka pa rin talaga at panay ang sagot mo sa, ikaw rin naman, sa'yo ko nagmana kaya dapat hindi ka na nagtataka. Ano yung dala mo? Nagulat ako dahil bigla na lang sumigaw si Mommy at nalalaki ang mga mata ko habang nakatingin ako sa kapatid ng asawa ko.